Okay po, ito ang inyong, ito muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At paalala ko lamang na huwag po ninyo ako hanapin sa Pilipinas para kunin ang aking serbisyo. Wala po akong shop dyan. Dito po ako nagtatrabaho sa abroad. 20 years na po ako dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, at ngayon bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Iron Maidin. Sabi ni Iron Maidin ay, Sir Idol, bakit yung 1911 na 45 pistol ko, Norinco brand, bakit kung ikasa mo, umaangat palabas ang slide stop? Thanks, sir. So, ang problema nung kanyang ay pag ikinasa mo daw ay lumalabas ito. Okay, checkin muna natin baka may bala. Okay, empty. Yan. Bakit daw lumalabas ito? At bago natin yan nasagutin ay gusto ko lang munang bumati sa lahat ng isang mapagpalang araw. Lalo tigit sa mga OFW, sa mampanig kayo ng mundo. Mag-ingat po tayo dahil dumarating ng tag-init dito sa Middle East. Nagbabago na ang klima at uso ang sipon at ubo. Kaya ingatan natin ang ating mga kalusugan. At lalo tigit sa ating mga trabaho, mag-ingat po tayo na huwag tayong maaksidente. Dahil may mga umaasang pamilya sa atin sa Pilipinas. Okay, at gusto ko lang ring pasalamatan ng ating mga subscribers na tayo umabot na sa mahigit na 40,200 plus. Lalo tigit do sa mga subscribers natin na silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo ay nakakatulong sa ating mga beneficiaries. Ang ating pong YouTube channel ay ginawa para sa ating 6 na estudyante na tinutulungan na mabigyan ng pambaon sa kanilang pagpasok sa eskwelahan. Sila ay mga anak na single parent. Maraming salamat dahil nakakadagdag yan sa ating revenues. At special kong pasasalamatan ng isa nating kababayan sa USA, sa Virginia, si Noli o si Noy Pisa America na lipad o nagpadala sa YouTube sa ating premiere videos. Okay, at ganyan dito sa mga nagpadala sa ating GCash number. Ito ang GCash number ng aking anak. Siya kong tresurera. Sana may mga magpadala uli. Ayan. Para matuwa yung ating mga estudyante. At ganyan din maraming salamat sa magaganda ninyong comment sa pag-share ng ating mga videos. Malaking tulong din yan para lalo pa tayong lumaganap at marami pang mga kababayan natin ang matulungan natin sa problema ng kanilang mga firearms, ang mga pagdi-DIY na mga basic na mga sira. Okay, at papalala ko rin lang na yung mga nagtatanong sa Messenger, sa Facebook, hindi po ako sumasagot dyan. Dahil yan po ay personal. Ang motibo ko po talaga ay makatulong sa ating mga kababayan, pero hindi po magiging personal ninyo dahil ang mga sagot ko dyan ay hindi papakinabangan ng iba. Ang isa pa ay sobrang busy na natin, hindi po tayo, kung sasagutin ko po kayo dyan ay wala na po tayong gagawin, kundi sagutin ko lang kayo na sagutin. Ay kung dito tayo sa YouTube, ang sagot ko ay marami na ang marami na makikinabang. So dito lang po kayo sa YouTube magtanong, hindi ko po sasagutin ang mga tanong ninyo sa Messenger, pasensya na. Okay, at ito sa problema ni Noy Iron Maidin ay bakit daw yung kanyang 1911 pag kinasa, ibig sabihin pag ikinasa mong ganon, umaangat itong slide stop niya palabas. Okay, so tanggalin natin ang slide stop nito para may natin. Madali lang na mamalaman yan. Actually, nasagot ko na itong tanong na to kaya gusto kong sabihin sa inyo na panoorin ninyo yung mga luma kong videos at may mga sagot na yan. Pero
siguro sa dami na ng ating nagawang videos, mahirap na rin, mahirap na hanapin. Yung iba naman, hindi talaga pinapanood yung ating mga videos eh. Mas maganda talaga kung panonoorin ninyo. Okay, so, ito ang loob ng ano, ito. Ito ang tingnan mo. Kung mapapansin mo yan, ano natin kuha tayong panturo. Kung mapapansin mo, ito yung bandang loob. Ito yung bandang loob. Mapapansin mo yan mas mataas ito. Mas mataas itong nasa loob kisa dito sa nasa labas. Ito yung nasa labas Mas mataas ito. Ito yung, pag ito yung napudpud na at pumantay na dito, lalabas yan. Pag kinasa mo. Dahil yan ay ano kumbaga, mayroon yang namamagitan dito Mayroong namamagitan dito yan Ayan may nakaganyan yan. So, lalabas yan. Andi dito, papakita ko ng actual sa slide. Nakakagat kasi dito yan. Andi dito kasi sa loob yan Dali Andi dito sa loob yan Nakaganyan yan sa loob. Yan. Nakasakayan dyan. Nakasakayan dyan. So, pag yan ay pumantay dyan, pag itong dalawa na ito ay nagpantay, ito, nawala yung mas mataas kasi itong nasa loob na to Okay, kita ninyo. Mas mataas ito ng konti. Yan. Yan ay, yung hams na yan ay mas mataas kisa dito. Para hindi ito lumabas. So yun lang ang problema dyan. At meron pa rin isa, maano ko rin sa inyo. Pero ito talaga ang number 1 na problema. Kailangan ito ay madagdagan mo. Dagdagan mo lang ito at kunin mo rin yung size niya Abunuhan mo lang ito. Ito. Kasi ito ay lalabas lang ito sa tapat nito. Sa tapat lang nito yan lalabas. Kaya yan inaatras natin. Yan Kaya simple lang yung problema mo. Kung tutusin natin. Tingnan natin yung Dito nakaano yan sa tapat nito Yan yan. Nakaganyan yan dito Yan. Nakalapat yan dito. Hindi, kaya pag yan ay nakaganyan, hindi mo makakabig yan palabas. Ito kasi, ito ang dito nakalapat yan Kaya maputi itong bandang loob na to Yan diyan na ginagagasgas yan Diyan yan nakalapat Yan, nakalapat yan dyan Dito na natin sa may bandang dulo. Diyan. Ayun nakikita ninyo. Hindi ito, maitulak mo pa loob, pero hindi mo makakabig palabas dahil nakasabit ito. Itong ano na to, nakasabit ito sa loob. Yan makikita ninyo. Dito na natin yan. Yan hindi yan. Lalabas lang yan sa tapat nito. Sa tapat nitong ano na to. Pakita natin sa So, ikakabit ko muna para makita ninyo kung paano lumabas Kaya yan, pag ipinasok mo, ay itatapat mo, ilalagay natin saglit. Yan. Kaya ito ay tapat natin sa camera
Kaya yan, kinakailangan itapat mo yun, itatapat mo pa yan. Mahirap pagkaliwate. Itatapat mo pa yun doon. Yun, para may pasok mo ito. At para mo may pasok yan, ididiin mo paloob. Yun, didiin mo paloob. Yan, may papasok na. Doon lang yan lalabas. Doon lang sa tapat na yun yan malalabas. Pag yan ay dyan sa tapat na yan, ay hindi yan lalabas saan man tapat dyan. Yun lang. Kaya yun may hams, doon lang yan tatapat. So, sana malinaw na yun ang nagiging problema. Kaya pagka yan ay delikado yan. Delikado yan pag pumuputok. Baka tumalsik yan. Pag tumalsik yan, habang pumuputok ka, ay yung slide mo ay sasama yan. Sasama yan sa bala. Baka maaksidente ka pa. Okay? So, maliit na problema, pero delikado. Kung napakaliit lang nun, ispatan mo lang yun ng maliit na welding o isang sirit lang ng welding yun. Pwede ang acetylene. Sa acetylene lang, kaya hindi ko ina-advise kasi masyadong malakas yung apoy. Mababagan lahat, madidistimpla yung parts. Ngayon sa welding machine, ay konti lang. Sa MIG welding o sa TIG welding o sa electric, counting isa o dalawang, isang sirit lang yan sa welding. Tapos ay i-shape mo na lang. Pwede nang i-shape mo na muna lang yan ng kikil, mga flat file. Mo na lang. Tanggalin ko ulit para maliwanag. Mas maganda kung magaling yung mag-welding. Pagkatapos ay yan. Pasisiritan mo lamang ng welding dito yan. Hindi kasama yung loob hindi kasama yung loob. Itong bandang labas lang na to. At wag mo rin pahabain ito. Wag mong pahabain kasi mag-automatic stop yan. So ito lang tuturo ko ng ballpen. Ito lang ang pasisiritan mo ng welding. Pagkatapos niyan ay tirahin mo ng kikil. Medyo pabilog yan eh. Siyempre, ipipiting mo yan dito. Kasi hindi naman papasok yan pagka sumobra ang taas, hindi naman yan dadaan dito. Okay, ang pagpasok naman yan ay itatapat mo lang. Okay. O yan, siyempre yun. Siyempre pag babalik rin ko na. Nahirapan ako umawak eh. Ganyan Siyempre hindi naman yan papasok doon kung sobrang mataas naman yun. Kaya yan kita mo yun. Hindi man yan papasok doon kung sobrang mataas doon. So eksakto lang yan doon para pumasok. Yan yan, nahirapan ako. Ayun, para pumasok yan doon, yun. Okay? So maliwanag yan. Ipapasok mo lang yan doon. At nasa sa iyo na ang pagpipiting yan. Para hindi lumabas. Okay, so napakasimple nung tanong. Kasi, pwede rin na yung plunger mo ay pero kahit yung plunger niyan ay mahina, yung plunger spring niya na mahina, hindi rin aangat yan eh. Hindi rin naangat yan kung yung plunger niyan ay mahina. So, checkin mo na rin yung plunger para sa checkin mo na rin yung plunger kung malakas yung spring at saka kung may plunger pa. Yung plunger yung nakatutok dito, yung nasa loob nito. Okay, so ayun lang ang masasabi ko. At sana may natutunan kayo dito sa ating maiksing videos. Napaka-importante yun, maliit na problema pero ma-importante. So babanggitin ko lang ngayon yung ating mga community spotlight. Okay?
Community Spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, si Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas ay may perfect na attendance. 100 plus, ibig sabihin, lahat ng mga videos natin hindi pinapalampas ni Alfredo Isidro. Katunayan ay nababasa ko na magaganda yung kanyang mga comment. Laging may palaala sa mga pagdating sa safety. Okay, si Jocelyn Amarili ay 20. Si Alfred Molehar ay 35. May bago pa rin si Trish Silden ay 3. At meron pa rin tayong isang perfect attendance, ang ating mechanic girl, Chinchin Gutierrez. 100 plus din ang kanyang community spotlight. Ayan, manood lang kayo, mag-comment, mag-share ng ating mga videos para sa mga susunod na mga linggo ay mapapasama kayo dito sa ating community spotlight. Okay, shout out kay Alfredo Isidro, Jocelyn Amarili, Alfred Molehar, shout out din kay Trisilden at shout out kay Mechanic Girl Chinchin Gutierrez. Okay, thank you very much. Hanggang sa muli nating videos. Sana nakapulutan ninyo ng kaunting kaalaman ang ating topic ngayon at God bless us all. Thank you very much.